Ito, palagi naming i-emphasize sa inyo ngayon. Wala rin hatang makuha ang lehitimong issue itong mga kritiko ng ating gobyerno. Lahat mga kritiko ng presidente, kung ano-ano na lang pinagsasabi. Kritiko ng PNP, gagawa na lang ng kwento. Una, Richie Vlogs, papatake daw namin ito sa Meta. Bernard, paki-follow up sa Meta. This is a violation of community standards. Pinapakita na may mga kabataan na naglagay ng upuan sa gitna ng kalsada. Talagang may na-aksidente dyan. May na-aksidente dyan, panoorin natin. Tapos, Bisaya ang paglalagay. Ginagawang Bisaya para kunwari Pilipino. Ang problema, nasa Indonesia yan. Indonesia yan. So, cyber patrolling, Indonesia, kasi nakuha natin dyan ang plate number. Ang plate number, Indonesian plate. Wala na talagang, walang makuha itong mga DDS vloggers. DDS vlogger, yung nagkuha niyan, ang nag-post niyan, ang naglagay ng caption ng Bisaya, di, wala nang iba dyan, kundi DDS vlogger. Mga Y-boat, mga tayo palang, mga, Y-boat, boat is, parang gusto Tagalog yan, walang boat, ang boat is parang yung, wala kang kamalayan, yung, walang maturity. Pero hindi, mas stronger dyan. Yung, parang wala kang kwentang tao. Minumura niyo yung tatlo na yan. Mamatay na sana kayong tatlo. Sabi niya. Kasi gusto niyo sana, wala kayong kwentang tao, sana mamatay na kayong tatlo. Yan ang sinasabi niya dyan. Which is totoo naman. It is an outrage. Di ba? Kaso nga lang, ang incident yung pinapakita niya, wala sa Pilipinas. So it's crazy. Pinapalabas sila na parang nandito sa Pilipinas at parang wala nang sense, wala nang orderliness, wala nang peace and order sa atin na parang kung sino-sino at kung ano-anong ginagawa. Hindi po nangyari sa atin yan. Siguro naman wala pang Pilipino. Wala sana Pilipinong ganyan, ha? Hopefully, pwedeng gawin ng Pilipino yan, pero hindi pa ginagawa ng Pilipino at wala pa tayo recorded na ganyan. Okay? Pangalawa, ito, natuklasan ng ating kapulisan mula sa ACG sa isang viral video na kumakalat sa social media kung saan makikita ang isang tao na tangkang saksakin. Yan. At tinaga. Ang nag-load na naman yan ay si Kerwin Salvador de la Cruz. Nare-upload. At yan ay nangyari sa Vietnam. So, walang tapos sasabihin nila yung pulis at pagkatapos kung sana kung si tatay daw nila walang ganyan. Yan ang mga comment. Time nga ni tatay nila, may na-armalite nga sa gitna ng Commonwealth di ba? Proud pa sila. Di ba? Wala talagang magawa, kundi ito na lang ang kanilang ginagawa. Pasamain ang mukha ng ating bansa na para bang napakagulo natin. Hindi naman totoo. So ngayon, ito ay papatake down din natin ang vlog na ito at kakasuhan din natin. Pangatlo, may isang viral video din, pambubugbog sa isang estudyante na pinalalabas Pilipinas na naman, bullying. Humagot ito ng 17,000 views at 85, napakaraming reaksyon. Tapos sa mga trolls naman, walang tigil sa kapupula ng ating gobyerno. Mahina ang pulis, hindi gumagalaw ang DepEd, kung ano-anong mga pinagsasabi. Ang problema, Indonesia. Again. Kasi nga, kamukha natin, tingnan nyo, may mga markings. So, ang mga markings na yan, tinignan natin sa mga t-shirt ng mga markings, wala talaga sa Pilipinas yan. Kaya tumigil-tigil na yung mga DDS trolls na yan, na wala nang maibatong issue sa ating gobyerno. Gagawa na lang ng kung ano-anong kwento. Gaya ng pagka-fake news ng kanilang idolo. Diretsuhin na natin. Panghuli sa isang vlogger. Ito, pinatulan na talaga namin. Sinampahan ng kasong kriminal matapos mapag-alaman sa investigasyon ng ating kapulisan na ang kumikalat na video na sinasabi nilang yan, snatcher. Snatcher ang sabi, hindi ko lokoy. Suntukan pala yan sa isang bus na naganap sa Liloan, Cebu noong Mayo 8, 2025. Personal na alitan, hindi snatching yan. Pinalalabas nila na parang napaka lawless na ng ating mga kalsada na ang snatcher aakyat na lang ng bus, mang-snatch at tatakbo, walang ginawa ang pulis.
hindi. Magkaaway sa loob ng bus, nagsuntukan. At pagkatapos, tumakas yung isa. Ay nahuli naman yan. Na-filean pa ng kaso. Pero sa comment section, yan. Panalabasin na walang ginagawa ang polis. Okay, so ayon sa pinakahuli report ng ating Anti-Cybercrime Group, mula Enero hanggang August 13 ngayong taon, umabot na sa 1,378 posts ang kanilang minonitor at na-flag bilang fake news o mapandin lang na content. Sa bilang na ito, 1,372 ang request for takedown at may mga natanggal na sa iba-ibang mga platforms. At kapansin-pansin, karamihan o 1,260 posts ay unang na-detect ng Meta mismo na nagpapakita ng patuloy na koordinasyon sa pamamagitan ng PNP at ng social media companies. Sa ngayon, may 6 na kaso na naisampa, 4 dito ay nasa preliminary investigation at 2 ay nasa trial na. Ipinapakita nito ang hamon na dala ng online disinformation, ngunit nagpapatuloy ang pinaigting na aksyon kasama ang iba-ibang ahensya upang masiguro ang isang ligtas at responsableng digital space para sa lahat ng Pilipino. Sa ngayon, ang PNP, tayo ay gumagawa na ng kaukulang akbang para maka-establish tayo ng helpline para sa naging biktima, especially ng mga blackmail, especially yung gamit ang mga sex video. Okay? Marami tayong nare-report sa ating mga kababayan, kabataan, mga babae na naging biktima, mapababae man o mapalalaki, na naging biktima ng blackmail dahil may mga sex video na pinanghahawakan ng kanilang kakilala at sila ay pinipilit na gawin ang mga bagay na ayaw nila. Na-recognize natin ito at tayo ay gumawa ng isang hakbang at may programa tayo ngayon na i-roll out namin sa ating in the next few days sapagkat na-recognize namin na ito talaga ay isang napaka-complex at napaka-sensitibong sitwasyon. Marami sa naging biktima ay hindi ka agad nakakapag-report sapagkat nandun nga ang kahihiyan. So, we'll make this as safe and as inclusive as possible para ang ating mga biktima ay magkaroon ng isang environment na pwede silang makapagsalita freely at sila ay mabigyan ng ating kaukulang intervention o tulong. So, isa yan sa aming mga naging emphasis ngayon at maririnig nyo ang mga details yan in the next few days. Okay, so sa ngayon, ako'y nagpapasalamat sa inyo. Yan po ang ating kabuong update mula sa ating operation at sa security preparations nitong nakaraang linggo. Ang lahat ng ito ay bunga ng sama-samang pagsisikap ng buong PNP, pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya at stakeholders at higit sa lahat, sa tiwala ng publiko. Ako'y nagpapasalamat sa ating mga kababayan. Nagdagdag na tayo ng mga 911 operators sapagkat ang lagi kong pinagmamayabang na sasagutin namin kayo sa loob ng 3 ring ay medyo humahaba na dahil napipilahan na tayo dahil marami na tumatawag. So hopefully, with the addition of another 10 operators, magagawa natin ang mga 3 to 5 rings may sasagot sa inyo. May mga kritiko na lumab nagpalabas, ano? May mga pinagdemohan tayo dyan. Bakit daw 10 rings? Dahil sabi ko, 3 rings. Ang 10 rings po ay 30 seconds. Dahil ang isang ring ay 3 seconds. Gusto namin sana na 3 rings ay masagot kayo. That is 10 seconds. Sure, mo kayong perfecto. 10 rings ay 30 seconds lang yan. Pwede ba? Bigyan mo naman kami ng kalahating minuto. Huwag mo masyadong banat agad dahil ang 10 rings talaga 3 seconds each ay 30 seconds. Okay. Sorry na po. Late kami ng 30 seconds. Ay, hindi pala 20 seconds kaming late. Kasi ang 10 seconds, amin yun eh. So, na-late kami ng 20 seconds. Pasensya na po. Sa susunod po, gawin namin talagang 10 seconds. So, ngayon, may dagdag tayo na another 10 operators. So, we can stick with maybe 3 to 5 rings. Ang 5 rings, 15 seconds ha. So, ayaw namin kayo maghintay. Kaya segundo ang pinag-uusapan namin sa pagsagot sa telepono. Proceed to the question and answer. So may I remind our friends from the media that have 1 question and 1 follow-up question. Let us start with Ms. Leah Ilagan from UNTV. Ma'am. Morning, sir. Sir, nabanggit po kanina na magkakaroon ng parang helpline doon sa mga idadagdag niyo po ba doon sa 911? Yes, yung helpline is kasi sa ngayon, ang 911 natin, press 1 for police assistance, press 2 for fire, press 3 for medical emergency, press 4 is kung gusto nyo lang ng kausap. Okay? So, ang press 4 na yan, kung gusto nyo ng kausap, bibigyan namin kayo ng kausap. Hindi yung tigpipiso na kausap, ha? Tunay na kausap. Ito ay sa suicide hotline natin. Kasi from, ito pakitingin lang tayo rito, pero the sad story is that from January to June, almost 2,000 Filipinos have already taken their lives by their own hands. Okay? So, may mga nagsusuicide tayo mga kababayan and medyo mabigat yun. Mga
11, tama, mga ganun. Parang 10, 11 per day ang nagpapakamatay na Pilipino. So, we are going to place a facility, press 4, para sa mga taong nangangailangan lang ng connection. Kasi, hindi pa tapos ang mundo, marami pang gusto kumausap sa iyo. Press 4 sa 911, ipapasa namin kayo sa mga counselor, sa mga volunteers na handang maglaan ng kanilang oras at panahon para makausap lang itong mga desperado nating mga kababayan. Sir, kasama din yung nabanggit mo kanina na mga nabablockmail. Pwede sila doon sa... Ay, yung mga nabablockmail, yes, pwede yan. Pwede namin ipasa yan. Actually naman, basta makarating sa amin yung tawag, kahit sa 911, press 1, sa press 1, police assistance, pwede namin kayong ipasa sa mga makakatulong sa inyo na agency. Lalo na ngayon sa WCPC natin at sa iba pa nating mga investigating units at mga operating units na pwede makatulong sa mga ganyang problema. Sir, nasubukan na natin ilang beses na itong 5-minute response ay nagagawa talaga ng mga polis. Pero yung mga kapartner nyo na mga tulad ng nung nakaraan, nung anniversary ng PNP, yung LGU, hindi matagpuan ng polis. Anong magagawa natin? Anong hindi matagpuan ng polis? Sir, hindi, di ba nag-demo tayo nung anniversary ng PNP na si Mayor, isang Mayor sa Cavite ay hinahanap parang doon sa demo. Ano sir magagawa natin doon pag hindi naman natagpuan din yung dapat pagpasahan ng Well, ang insidente yun, nung demo natin doon sa Mayor ng Trece Martires, yun lang talaga ay talagang patunay na walang setup. Palagi kasing akusasyon dito sa amin, dito sa pag-demo ng 5-minute response policy, scripted, setup. Ito talaga, kitang-kita. Pinili ni SILG kung sino ang pupuntahan at biglang naisip niya si Mayor. Pinuntahan natin si Mayor, walang setup yun. So, hindi alam ni Mayor na pupuntahan siya ng ating pulis. At hindi nga namin alam kung saan siya hanapin. Initially, pinuntahan natin, siyempre, natural, hanapin natin siya sa kanyang opisina. Hindi naman oras-oras ang Mayor nasa opisina eh. Maraming trabaho yan. Pwedeng sa bahay pa yan at may meeting din yan. Gaya ko, pag hindi niyo ko makita sa opisina, baka nandun ako sa aking quarters at may mga kausap ako doon dahil may mga tao na mas appropriate na kausapin sa quarters, hindi sa opisina. Diba? Hindi naman all fit eh. So, pinuntahan din natin si Mayor sa bahay niya. It appears na si Mayor katatapos lang ng meeting at naghahanda sa panibagong meeting. So, hindi talaga nakaset up yung usapan na yun. Kaya, hindi mo rin masisisi si Mayor na bakit hindi namin siya makita. Nalocate natin siya doon sa bahay nga. Hindi lang naharap dahil siyempre may time constraints yung ating demo. Sabi ni Presidente, sige, at least alam na natin si Mayor nandiyan sa bahay niya at naghahanda na naman sa panibago niyang trabaho. Kasi it appears na si Mayor maagang nagising, may isang, based dun sa nabasa kong press release sila, may meeting na siya nung maaga pa lang at kailangan niya na mag-change over dahil may iba na naman siyang meeting na pupuntahan sa labas. So, it's a perfect demonstration na ang ating 5-minute response policy, wala talagang setup. At kahit saan, ang pangako namin, basta nasa city center, all over the country, town center, all over the country, ay 5 minutes darating ang pulis. Ibig lang sabihin nun, ang mga pulis natin connected na at handang magresponde based sa utos ng ating National Command Center, based naman sa kung anong i-report ng ating mga kababayan through the 911 hotline. Sir, kanina sa speech mo, nabanggit mo na noong nakaraang linggo ay humarap ang PNP sa pagsubok. Pwede po bang pa-context lang? Well, hindi naman natin dinideny na may mga conflicts na nangyayari. Pero these are all administrative in nature na ako ay confident na mariresolve within the organization. Nagkataon lang na, I don't know, may mga lumabas na mga information regarding that matter. So, kung mapansin nyo, simula pa nung lumabas yung tanong kayo ng tanong sa akin, wala akong sinabi. Ngayon pa lang ako nagsalita about sa conflict na yan. Di ba? Wala talaga. Because I don't believe na ito ay mariresolba sa loob ng organisasyon. Ako yung nagpapasalamat at sa tingin ko naman ay naresolba na ito. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. Now, let us have a question coming from Ma'am Third Ann Alonso from Stanson. Hello, sir. Good morning po. Sir, sabi nyo, na-resolba within the organization. Can you tell us, sir, paano na-resolba yung conflict, if you may, sir? Kaya nga sa loob ng organisasyon eh. Hindi sa loob ng organisasyon. Siyempre, ano pa the dialogue, it is a simple case of dialogue and paliwanagan and, pare-pareho naman tayo mga public servants. At isa ang ating purpose, isa ang ating layunin dito, isa ang pag-iisip natin, isang direksyon. So, it's all for the good of the Filipino people. So, ganun lang. Sir, diretsuhin ko na. Nakipag-dialogue kayo sa NAPOLCOM? Diretsuhin ko na rin lang. Sa organisasyon na rin lang. Pero sir, yung order nyo, how it was resolved is basta within the organization. Okay? So, kung may mga lalabas pa dyan, basta within the organization. Kami sa PNP, ang stand ko lang palagi dyan, these are internal matters that's better left to the internal systems. And yung
pagpapalabas ito sa media is something that's not really a priority. Sapagkat wala rin namang may tutulong. Dahil maraming ganito, okay? Maraming ganitong nangyayari everyday since, kahit na hindi pa ako Chief PNP, kahit na nung Chief PNP na ako, maraming nang ganitong nangyayari kasi syempre, may mga, iisa ang mission, okay? Pero may kanya-kanyang preference, okay? So because of that, may mga internal matters na dapat pag-usapan. Okay? Na marami na rin pinag-usapan na noon pa. Okay, nagkataon lang na ito ay lumabas sa media. So, it's really unfortunate na may mga lumabas na ganong issue. Sapagkat, hindi naman ito for public consumption. Ito ay kaya nga may mga level ng mga bagay na dapat inilalabas natin at mga bagay na dapat purely internal matter. Because, internal matter nga eh. Dapat doon lang sa loob. So, ako I would prefer na this will remain internal matter and be resolved internally and discussed among the concerned personalities. Sir, since na-resolve naman internally, yung order nyo on reshuffle, yung recent order nyo, it stays? Tingnan nyo na lang in the next few days. Kung wala, di it stays. Kung meron, di it did not stay. Sir, Sir, kanina pinakilala nyo si General Banac, so it stays. Res ipsa liquitor. Okay, sir, next, last on my part, sir, last week nag-file ng admin case ang Patidongan Brothers against General Macapas regarding sa pag-aresto sa kanila na they are considered by the PNP as the missing link. Anong reaction, sir, ng PNP that parang it seems like they're discounting yung efforts ni General Macapas? I would rather keep quiet on that and I would rather not add my voice on the confusion because at the end of the day, iisa ang hinahanap natin dito. Justisya para sa missing Sabongero. And any statement that we make that later on may be made against the case, diba? We will be doing a great disservice to these families that are still waiting for justice para sa kanilang mga kamag-anak. Okay? So pagpapasensyahan nyo, I leave it at that. Let it resolve, let it run its due course, and I do hope that it will be resolved with the main objective, with the main purpose, which is justice for the missing Sabongeros. Thank you. Thank you so much, ma'am. Next question from Sir J. Mark Dagala of Radyo Pilipinas. Good morning, sir. Last week, pinatawag kayo ni Pangulo sa Malacanang. Mayroon po ba siyang binigay na guidance or sabi nga, may mga bagong kautusan po ba siyang ipinabatid sa PNP, sir, na kailangan malaman ng publiko? Sandali muna, yung pagpapatawag ng Pangulo, parang dire-diretso talaga. Tanungin niyo muna si Attorney Claire Castro kung pinatawag nga ako ng Pangulo. Pag sinabi mo wala. Pag sinabi niya pinatawag, di pinatawag. Pero really, it's something that's really internal and I really cannot confirm or deny that meeting. Pasensya na kayo, ha? Kung yung sinasabi niyo may meeting, di may meeting. Kung sinasabi niyo wala, di wala rin. Okay? So, I would rather leave it at that. No? PCO muna at hindi ko alam ang guidance ng PCO regarding things that are within the confines of the palace. Pero sir, last week din, nag-courtesy call kayo kay Secretary Sani Angara ng DepEd. And hiniling nila yung full support ng PNP, lalo na sa pagbabantay sa mga eskwelahan, lalo sunod-sunod yung mga naging incident of violence. At may naging statement din si Presidente na kailangan matuldukan ito. Your thoughts on this, sir? Yes, tingnan mo na. Na-confirm na ba natin yung statement ng National PTA na ayaw nila ng pulis sa labas ng eskwelahan? Totoo ba yun? Ha? Yun na nga eh. Sa ngayon, isa yan sa mga re-resolve muna namin kasi all the while, first and foremost, nang makita ko yun, nakala ko, eto na naman, fake news na naman. Totoo pala. Okay? So, i-confirm natin i-confirm muna namin kung talagang totoo nga. And now, if it's true, it's quite unfortunate, no? Na may mga ganung pag-isip. So, well, ang pagtingin ko lang naman dyan, this is the beauty of a democracy. This is the best evidence. This is the best indicator na buhay talaga ang demokrasya sa bansang ito. Kasi kanya-kanya talagang opinion na ilalabas eh. Di ba? So, meron magbigay ng opinion, may isang opinion din na banggaan, o magsalpuan ang mga opinion, okay lang yan. Basta importante dyan. At the end of the day, magkakaliwanagan na walang nasasaktan physically. Okay? May masaktan man na damdamin dyan, ayos lang yan. Huwag ka lang pala sibuyas. Pero physical, wag. So sa ngayon, on that statement, on that event na kami ay nag-courtesy call kay Secretary Angara, marami kami mga purpose doon. Number one, of course, yung dalhin ang programang 911 sa mga eskwelahan. Nagulat nga sila na talagang totoo ang 911. So ano tayo pinatawagan nun? May isang tinawagan na bayan eh. Eskwelahan ang
hinahanap. So, ganun din. Naipakita din natin. And when we visited Bulacan 2 weeks ago, ang respondihan din na pinili ni Mayor ng Malolos is eskwelahan din sa Coastal. Tawa siya ng tawa dahil sabi niya, ang daan lang doon ay isang single lane road na dirt road, motor lang ang dadaan. Kaya nung makita niya na unang lumabas na video ay video ng patrol car, sabi niya hindi makarating yan. Pangalawang video, isang motor na mabilis tumakbo, sabi niya malayo pa yan. Pangatlong motor ay tumatakbo rin, ay lalong malayo yan, hindi makakarating yan sa 3 minutes. Eh ang pangapat na video, bangka. Eh ang eskwelahan may ilog sa likod. O di nakarating kami ng 2 minutes and 40 seconds, nakarating kami sa eskwelahan. Bangka ang ginamit ng ating mga pulis at may body camera ang pulis na nakasakay sa bangka. So mga ganon, dinala namin ang programa na yon sa kay Secretary Angara para makita niya na ang eskwelahan ay isa sa mga priority concerns ng ating mga patrollers. Especially so, sinasabi namin yan sa aming deployment, sa prioritization. Natural, pag school days, bago pumasok ng estudyante, andyan ang ating mga pulis. Pag nasa loob na ng eskwelahan ang mga estudyante, sarado ang gate, nagbabawas tayo ng pulis yan. Baka isa o dalawa na lang kasama ang barangay tanod. At pagkatapos, ang mga pulis natin nagre-redeploy sa ibang mga concerns. Bangko na naman, alas 9 mag-o-open. Alas 12, ang mga kainan nag-o-open. Pagdating naman ng uwian, ayan na naman, ang mga pulis natin, lipat na naman, balik sa mga eskwelahan para yung mga umuwing mga bata, nababantayan natin. Ang tawag namin yan, may science ang pagdi-deploy. May science ang pagpupulis, hindi yan na patsamba-tsamba. Ang tawag namin yan, priority deployment of mobile cars, foot patrols, and ng ating mga other patrollers. So, inaalam namin yan. Hindi ka naman nagpapatrolya sa mga simbahan pag Lunes. Pero pag Linggo, ang pulis nandiyan sa simbahan, siyempre. Kasi, andyan na sinasabi ng crime map at crime clock na maraming tao, may posibilidad na may krimen base sa datos na nakikita natin sa ating crime statistics. Okay? So, kasama yun sa mga ipinusent namin na programa kay Secretary Angara. At pagkatapos, of course, andun sa mga intervention natin sa mga bata na nai-involve sa bullying, sa other illegal activities like, very unfortunate, may nangyaring barilan sa loob ng eskwelahan dito sa isa nating eskwelahan dito sa Norte. So, ayaw natin maulit yun. Tinitingnan natin ang mga intervention at iba pang mga preventive measures na pwede nating implement para siguraduhin ligtas ang ating mga kabataan. Napag-usapan din namin yung recruitment ng mga makakaliwa at mga kalaban ng gobyerno sa ating mga eskwelahan. Ito, unang-una eskwelahan natin yan eh. Eh kung gusto ng mga NPA na mag-recruit ng kanilang estudyante, kumuha sila sa kanilang eskwelahan. Kung gusto nilang i-propagate yung kanilang bulok na ideolohiya, ideolohiyang ipinaglalaban nila, matagal nang tinalikuran ng mismong kanilang mga benefactor sa ibang bansa. Matagal nang bulok yan. Kaya nga, nananawagan din ako sa kanila. Alam nila ang tama, alam nila ang totoo. Yung mga nag-uorganisa dyan sa mga eskwelahan natin. Ano ba ang purpose nila dyan? I-exploit lang ang mga kabataan kasi ang mga bata, pliable pa yan eh. Madaling maturuan yan. Kaya nga pinag-aaral natin ang mga bata habang bata pa kasi madaling maturuan. Ngayon tuturuan nila kung anong ka-aventurero na mali naman. At the end of the day, dadalhin nila sa bundok, ititrain nila ng barilan, pagkatapos mamamatay sa enkwentro sa mga security forces natin. Tapos wala na, tatalikuran. Nihindigan nila may palibing. Ngayon, pag masugatan, ilang beses yan, ilang beses na na-prove, nasugatan ang kanilang recruit. Kaya kumuha naman, security forces eh. Military natin at ang kapulisan. Ipapagamot natin, sila nasan? Wala. At the end of the day, hindi man lang humingi ng dispensa sa mga magulang na nagpakahirap-palakihin itong mga bata na lilinlangin lang nila. Ngayon, may mga bata naman na pagkatapos gagraduate na. Makakagraduate, pupunta sa mga workforce, sa mga labor forces. Pagkatapos doon naman, dadali ng kanilang mga propaganda, mag-oorganisa ng mga union. Ano ba ang purpose nila dyan? Para sa membership, para sa monthly dues. Na at the end of the day, ipaglalaban nila para sa mahirap. Pero sila ng mga union leaders, naka-Montero, latest pa. Naka-Fortuner, latest pa. Oh. Sila lang ang umuunlad at inuuto na lang yung ating mga kawawang mga kababayan na hindi nakakakuha ng tamang impormasyon. So that's why, itong ideolohiya ng CPP, NPA, NDF na to, matagal nang bulok to, matagal nang tapos to, matagal nang nawala ito sa ibang bansa. Sila na lang, at yan ay hindi na talaga sa tutulang pinaglalaban ang prinsipyo. Ang sa kanila, pagiging bandido na lang para ang mga leader nila ay kumita ng matiwasay, kumita na mamuhay na marangya at the expense nito mga taong naghihirap sa bundok na walang makain, palaging nagtatago, laging nilalamig at iniinitan para sa isang ideologyang pinaglalaban na wala namang patutunguhan. Kaya nga, tumigil na sila sa pang-uto ng ating mga kababayan. May karma yan. Bubukol sa katawan nila yan.
Thank you, sir. Another question from Sir Mark Makalalad of DZWB. Hi Chief, good morning. You mentioned earlier na resolve na yung conflict internally. Balikan ko na yung resolution ng NAPOLCOM, balikan ko lang po. No? Sabi nyo nga na resolve na yung conflict internally, pero kanina sa flag raising may hamon na kinakarap pero di ko yung nagipa. Ano yung naging immediate effect sir nung resolution? Nagkaroon ba ng negative effecto like confusion, low moral sa PNP bago naglabas po ng mga statement and manifesto yung iba't ibang police regional offices? Thank you, Mark, sa pagiging makulit. Internal na nga, tapos na nga. Kung ano man ang naging epekto, kumayaan nyo na. Tapos na Sabado Linggo, ayos na yun. So, I would like to believe na ito ay okay na. Hopefully, matuldukan na ito. At sana ay, because there's already a resolution and there's already, final directive on what to do. So, ito, tapos na ito. At yan naman ay, nangyayari yung mga ganyang confusion kahit na saang organisasyon. Kaya nga may tinatawag na feedback loop eh. So, may feedback loop, balik na naman sa dati. O, ayos na, simulan na ulit tayo. Tapos na yung cycle na yun. Bumalik na yung feedback loop. Nandun na ulit tayo sa simula. So, continue naman tayo sa ibang issues. Moving forward, ano na lang po yung gagawin? Like, plano ba ng PNP magkaroon ng declaratory relief sa korte para maiwasan po yung mga ganitong klase ng conflict in the near future? Pag may gagawin kami, di meron. Kung wala, di wala na rin. Ganun na nga lang yun eh. Kasi bumalik na nga tayo, tapos na yung feedback loop. I would like to believe na ito ay sarado na, tapos na. Ngayon, kung meron pang ibang basta sa part ng PNP ha, yun ang as far as we're concerned. The book is closed, the case is closed, and we would like to move on to other issues. So kung meron pang iba na papasok ulit na issues related to this, di saka na lang sasagot ng PNP. Pero sa ngayon, wala kaming plano na kung ano pa man. Thank you, Chief. Thank you, sir. Thank you, sir. Naku, ang aking aid. Another question. Kailangan daw, alis na kami at merong One naghihintay last question po from Sir Aaron Recuenco of Manila Bulletin. Yes, Sir Aaron. Yes, sir. Good morning. Sir, tanong ko lang, baka makapiga kami sa inyo. Kasi sabi niyo lumabas na sa media, which is in-acknowledge ninyo, and then may expression of support sa halos lahat ng klase ng PNP at saka regional directors. And sa interpretasyon ng tao, hindi simpleng issue yon. Tapos, kanina, during the flag raising, may nabanggit ka na tone of some sort of victory na parang in a way na parang that could be interpreted as yung previous order nyo stay. So, ang tanong sir is, bakit hindi kayo pumirma doon sa NAPOLCOM order? Kayo lang ata yung hindi. Kung sakaling kasi lumalabas na kayo lang ang hindi pumirma. What were you thinking that time? Ano yung reason mo? Kasi siyempre, yung mga ibang officers will take that as you're protecting the organization. So, ano yung reason mo behind that? Salamat, Sir Aaron, para sa tanong na ang totoo ay isang provocation. Di ba? Ways to get information. Number one, interview. Gaya na ginagawa nyo ngayon, di ba? Lecture, gano'n. Elicitation, yung tinatanong-tanong ang tao na hindi mo alam. Lecture na ko yan eh. Ano ba? Intelligence instructor ako. Tapos ang isa sa mga techniques on getting information, provocation, gaya na ginagawa ni Sir Aaron. Tapos Sir Aaron, hindi. Walang sense of victory in this case. This is, walang pinag-iabay sa mga magkakapatid. Okay? Walang pinag-iabay sa mga kapatid. May mga hindi pagkakaunawaan. Pero at the end of the day, isa tayong pamilya. Okay? At the end of the day, isa tayong pamilya. Wala tayong ibang recourse dito kundi magkakasundo. Dahil sa ayaw man sa gusto, magkakapamilya tayo. So, I want to leave it at that. Tapos na, hopefully, it's already closed. It's something that may mga lessons tayo na mapulot. Pero, we'll move forward already. Hindi natin siya kakalimutan. Hindi natin kakalimutan yan. Pero we move forward to other issues. Thank you, sir. Thank you, sir. And now, let us listen to our Chief PNP for his closing statement. Ay, salamat. Yun lang. Yun lang. Unless there are others, ako yung papasalamat sa inyo umaga sa inyo. Oh! Ha? Alam nyo, yung mga yan ay inyong opinion. Di ba? Those are all your opinions that you want me to confirm or deny or sustain. Hayaan nyo na. That's why I leave it at that na basta we go on our job. We get lessons from this whole episode and then we move forward. At ako ay mag-move forward na. Akala nyo, ako ang boss dito sa totoo lang, alipin din ako ng aking kalendaryo. Pag tumunog ang
o ayun, trabaho na uli sa ibang trabaho na. So again, maraming salamat sa inyong lahat sa pagdating sa umagang ito. At sana magkita-kita tayo sa sunod na Lunes at kayo ay may mga tanong pa rin na ganyan. Ayos yan, para suspense, para may part 1, part 2, part 3. Thank you. Morning.